Hello, good morning po. Alas 5:01 sa ating orasan. Salamat sa Lord sa opportunity po na tayo ay nakita uli. Antayin natin si kapatid na Apple. Good morning, Brad. Hello, good morning. Hindi kita makita ngayon. Ayaw na naman akong papasok ni Meta. Anyway, at least naririnig mo ako. Maya-maya, maglo-load din yan. Okay, sige. Start na tayo, kapatid. Sige. Alright, kumusta kaibigan? Ikaw ay nasa programa naka-Brad kasama si Brad Calix at si kapatid na Apple. Ang kabrad po ay para sa Catholic community sa loob at sa labas ng bansa. Layunin nitong alalayan, palakasin at gabayan ang isang Katolikong Pinoy na mas maging malalim pa sa pagkakilala kay Jesus at sa mga aral na simbahang Katolika. Sinusubukan din natin sa biyaya ng Diyos na balansehin ang ating kaisipan, damdamin at ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Kaya't halina't makinig at tuklasin ang turo na simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Martes 28 sa buwan ng Enero 2025. At ngayon po ay samahan natin si kapatid na Apple para pagunahan tayo sa panandalangin at sa pagbanggit na rin ng ating Saint of the Day. Good morning, Apple. Good morning, Brad, at magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na ng ating programa. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, the grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ, our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let us now proceed to the Saint of the Day. The day is the 28th of January, Tuesday, Tuesday of the third week in Ordinary Time. In the liturgy, the Church also celebrates the memorial of Saint Thomas Aquinas, a priest and a doctor of the Church.
The story and history of Saint Thomas Aquinas. Thomas Aquinas was born of a noble parents at Aquino in Italy in 1226. At the age of 19, he received the Dominican habit at Naples, where he was studying. Seized by his brothers on his way to Paris, he suffered a 2 years' captivity in their castle of Roccasecca. But neither the caresses of his mother and sisters, nor the threats and stratagems of his brothers, could snake him in his vocation. While Thomas was in confinement at Roccasecca, his brothers endeavored to entrap him into sin, but the attempt only ended in the triumph of his purity. Snatching from the heart a burning brand, the saint drove from his chamber the woman whom they had there concealed. Then marking a cross upon the wall, he knelt down to pray, and forthwith, being wrapped in ecstasy, an angel girded him with a cord, in token of the gift of perpetual chastity which God had given him. The pain caused by the girdle was so sharp that Thomas uttered a piercing cry, which brought his guards into the room. But he never told his grace to any one save only to Father Reynald, his confessor. A little while before his death, hence originated the confraternity of the angelic warfare, for the preservation of the virtue of chastity. Having at length escaped, Saint Thomas went to Cologne to study under Albert the Great, and after that to Paris, where for so many years he taught philosophy and theology. The Church has ever venerated his numerous writings as a treasure house of sacred doctrine, while in naming him the Angelic Doctor, she has indicated that his science is more divine than human. The rarest gifts of intellect were combined in him with the tenderest piety. Prayer, he said, had taught him more than study. His singular devotion to the Blessed Sacrament shines forth in the office and hymns of Corpus Christi, which he composed to the words miraculously uttered by a crucifix at Naples. Well have you written concerning mine, Thomas. What shall I give you as a reward? He replied, Nothing save yourself, O Lord. He died at Fossa Nova, 1274, on his way to the General Council of Lyons, to which Pope Gregory X had summoned him, and his tomb is located in Toulouse. Let us offer one Our Father, one Hail Mary, and one Glory be for the intentions of our Holy Father, Pope Francis, and for our intentions as well. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Thomas Aquinas, pray for Pray for us. us, In the name of the Father, and of the Father, Son, the and of Son, the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Magandang Amen. umaga po. Alright, Apple, baka meron kayong anunsyo mula sa inyong parokya at mga ilang tao na o kaibigan na pwede mong i-shoutout today. Just go ahead, Apple.
Good morning sa lahat. Magandang umaga sa aming Tura Paroko, Father Farley Ray Santillan ng Immaculate Conception Bakyas, Mansilingan Parish. Kasama natin mga church workers, good morning. Sa aking mga magulang na kasalukuyang papunta ng simbahan for the daily mass, good morning din po. At sa lahat ng CFD Bacolod, members ng CFD Diocese of Bacolod, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking inaanak na si Riz na nasa Cainta, good morning. Papasok yan sa school pero nanonood muna ng sharing at prayer ng kanyang ninang. Good morning, anak. At sa lahat po, magandang umaga. Nawa po ay pagpalain tayo palagi ng Panginoon, gabayan at pakaingatan sa ating gawain sa araw na ito. At sa iyong pamilya, Kabrad, magandang umaga din. I always pray for you and your family and for the wellness of Sis Anne. Good morning po sa lahat. Ingatan tayo ni Lord. God bless us all. Alright, maraming salamat kapatid na Apple. Salamat sa labor of love. God bless sa maghapong ito. Alright, nakasama natin si kapatid na Apple. At napaka-abala po niyan sa pananalangin po. Yan po yung pinaka-apostolate niya eh. Yung pananalangin. Salamat Apple. God bless sa buong pamilya. Siyempre sa iyong mister. Maraming salamat. Good morning po kay kapatid na Luciano Torrente. God bless. Mula po dyan sa Ilongos, Leyte. God bless po sa buong pamilya, kapatid. Kay John Paul Ruby. Magandang umaga bro. God bless sa work. At siyempre sa buong pamilya mo. Kay Noel Mailo, maraming salamat bro. Maraming salamat for joining sa iyong work mo rin. Samahan ka ng Panginoon. Kay Ate Yam Montejo, magandang umaga ate at sa buong pamilya. Kay Ate Corazon Gagi, maraming salamat po. Doc Reynold Navarez, magandang umaga po. Great bro, continue despite of hardship. Salamat po sa encouragement, Doc. At sa iba pang mga kasama po natin dito na hindi ko nabanggit yung pangalan nyo dahil umakyat na ho yung ang bilis na akyat. Habang nagdadasal po tayo. Buti po na isulat natin yung iba. Opo. Salamat po sa Panginoon. Gusto kong batiin yung aking may bahay, siyempre, si Annalyn, sa patuloy na pagkilos ng Lord sa kanyang karamdaman. At sa inyong pananalangin, well appreciated po mga kapatid yung effort ninyo na tinutulungan niyo po si Mrs. sa pananalangin. At siyempre yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, magandang umaga sa inyo mga anak. Yung aking mother na si Mama Elsie dyan sa Cainta, si Eloisa, si Fred Al, Charo Nicole, Jairus Matthew, magandang umaga. Si Buddy, si Bembem, si Paulo, si Picoy, si Roxy SB, ang kanilang mga anak. Si Julie saka si Rulian dyan sa bahagi ng Pangasinan, magandang umaga po. Si Buboy, si Bogs, at yung kanilang mga anak, at si Ate Lydia, magandang umaga po. Si Tio Joe, si Tia Edna dyan sa Karangalan, sa kanyang buong pamilya. Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan po sa Palawig, Calulbon, Vira, Catanduanes, magandang umaga po sa inyong parish priest. Lord willing ho, by October sa inyong kapistahan ay makakapasyal po tayo dyan sa ating probinsya, dyan sa Catanduanes. God bless, God bless. Pinabati ko rin yung ating Bishop Patricio dito po sa Diocese ng Bacolod. Bishop Patricio Buson, magandang umaga po. Si Father Dominic de Ramas at sa lahat ng mga pare na kasama po niya dyan sa katedral. Sister Mercy ng Pauline Media, sa lahat ng staff, magandang umaga po. Si yung aking parish priest dito po sa San Juan de Pomoceno, si Very Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga Pads. Ganoon din sa kanyang kasamang pare na si Reverend Father Robert Christopher Nobles. Magandang umaga. Sa aming dalawang seminarya na si Bro Simon saka si Bro Kent, magandang umaga po sa inyo. Sister Malu ng PPC sa lahat ng mga officers, magandang umaga sa inyo mga kapatid. Kay Bro Bernardo Apoyon, magandang umaga. Pinabati rin natin si Reverend Father Darwin Gitgano ng Punto por Punto. Pads, magandang umaga. Si Bro Wendell Talibong, si Jando, magandang umaga sa inyo
mga kapatid, ganoon din kay Kenneth Alvin Bustamante at kay Romel Palma. At sa lahat ng bumubuo po ng punto por punto, tignan ho ninyo yan sa YouTube mga kapatid. Oh. Marami tayong matututunan dyan. Sa lahat ng tropa ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod, good morning. At sa aming spiritual advisor na si Reverend Father Brendan Ray Gamala, magandang umaga, Pads. Ganoon din kay Reverend Father Hubert Abellana po ng St. Therese of the Child Jesus, Kuwasay Parish dyan sa Barangay 35. Good morning po. At sa lahat ng mga parishioners. Si Doc Ray Intila, magandang umaga, Doc, sa buong pamilya. Kay Christian Paul Gaylan, ang aming presidente. Kay Harvey Anki, ang vice president. George Quiles, ang secretary. Kay JB Akma, ang aming treasurer. Ganoon din kay Apple, maraming salamat Apple uli. Kay Al Manila. At doon sa Granada, si Bro Gerard Deloso, ang presidente, Vice Pepito Barbon, kay James Esenciales, kay Rod, kay Rex, kay Bro Mailom, at sa iba pang makasamahan. Kay Clea Marie Pescador, kay Marjorie Bataye Nagtoto, magandang umaga. Shoutout din kay Buds, dyan sa Legazpi Albay, at shoutout daw sa kanyang pare na si Father Totoy. Shoutout din kay Father Edito Banyo at Father Albao ng San Isidro Paris, Banay-Banay, Davao Oriental, mula ito kay Rene Boy Kalimpong. Magandang umaga po mga Pads, Father Edito Banyo at Father Albao ng San Isidro Paris, Banay-Banay, Davao Oriental. Shoutout din kay Reverend Father Greg Vega, ang spiritual advisor sa kursilyo ng ating kapatid na si Bro Taruk, kay Reverend Father Gabriel Torres at Reverend Father Eduardo Musni ng San Lorenzo Ruiz. God bless po. Abinalbagan servants of the Divine Mercy kay Bro Chubby Martin and Bro Boots Uy. Magandang umaga mga kapatid. At sa mga elder na to na sina Bro Pabs Gonzales, John Inglis, magandang umaga. Ganon din sa All for Jesus Life Ministry, si Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Sa Pesma Plus sa Israel, magandang umaga, tanghali o gabi ho dyan sa Israel. Mabuhay po kayo sa lahat ng mga kasamahan natin dyan sa Pesma Plus. Si Bro Romel Jerry Natalio, magandang umaga kapatid. At sa lahat ng tropa natin dyan sa Latin Rosaries Missionaries, magandang umaga po. Meli Galabin, magandang umaga kapatid. At sa manawakay ng Panginoon sa maghapong ito. Lately Auza, magandang umaga. Blessed Tuesday morning everyone. God bless, sabi ni kapatid Daleti. Ganon din kay Nilo Bonita, magandang umaga po. Salamat kapatid Danilo. Bonita, God bless sa buong pamilya. Pagbati rin sa lahat ng mga overseas na nakikinig sa ating broadcast. Si Sosimo Inojo Jr. dyan sa Ireland. Si kapatid na Angel Amoma dyan sa Japan. Alex Lugang sa Columbus, Ohio, USA. Elenita Villete sa Greece. Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong. Roberto Galang dyan sa Rome, Italy. Kay Arnel Jawad Sigosyo sa Malaysia. Kay Usting Fabon Robines Sumpad dyan sa Silice, Italy. Romel Parado sa Perugia, Italy. Arturo Pagarpatan dyan sa Ghana, Africa. Rego Perocho sa Kuwait. Alan Janeta sa Hungary. James Walter Hibanada Topic dyan sa Canada. Enteng Narim ng Libya. Kay Eric Cordero dyan sa Singapore. Ariel Bergis ng Canada. At kay Dayton Rose Iligan ng Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po Samuel Hinayon, Kayakay. Magandang umaga kapatid. God bless sa buong Kayakay family. Mga kapatid, diretso na po tayo sa ating gospel for today. Alas 6:10 ng umaga sa aking orasan. Time check, inihatid po sa inyo ng Kabrad Online Ministry dito po sa Negros Occidental. Mark chapter 3 verse 31 to 35 sa Wikang Banyaga. The Jesus' mother and brothers arrived. They stood outside the house and sent in a message asking for him.
a crowd was sitting around Jesus, and they said to him, "Look, your mother and your brothers and sisters are outside, and they want you." That Jesus answered, "Who is my mother? Who, who are my brothers?" He looked at the people sitting around him and said, "Look, here are my mother and my brothers. Whoever does what God wants is my brother, my sister, my mother." Mga kapatid, isa po ito sa kontrobersya na noong ako po'y pastor pa ay naniniwala po kami na si Birheng Maria ay hindi po siya nanatiling birhen. Sa madaling salita, may mga anak po sila ni Joseph. Yun po yung naituro sa amin sa paaralan ng Biblia. Pero noong ako po'y naging Katoliko at ako'y nakapagtanong-tanong sa mga nauna sa akin, sabi ho nila, wala hong naging anak si Maria maliban kay Jesus. Sabi ko, medyo mahirap intindihin yun, ha. Yung perpetual virginity, parang hindi namin mag-gets yan ng mga Baptist, eh. Opo. Kasi sa paggamit ng lohika, paano magiging birhe ng isang babaeng dumaan sa kanyang bahagi ng katawan ng isang tao? Ang sagot po ng mga kaibigan natin, gawa nga ng banal na espiritu. Mama Elsie Calixtro, Mother, magandang umaga po mula dyan sa bahagi ng Rizal. Maraming salamat for joining. Naniniwala po tayo ayon po sa turo ng simbahan na si Maria, si Virgin Mary, ay nanatili po siyang birhen. Okay? Maaga pong namatay yung kanyang asawa na si Joseph. Halos wala ka na makita ron eh. Sa gospel. After nung eksena dun sa templo sa Jerusalem, di ba? Ang edad ni Jesus noon 12 taon. Di ba hinanap nila? Nandun pa si Joseph eh. Buhay pa eh. Pero pagkatapos po noon, wala na po tayo nakita kay Joseph. Ayon po sa turo ng simbahan, maagang namatay si Joseph. At yung mga kapatid na binabanggit dito, mga anak na binabanggit dito ay probably ito ay mga anak ni Joseph sa una niyang relasyon. Sabihin, nagkaroon siya ng asawa noon at yun po yung paliwanag natin dito. Wala na pong naging anak pa si Maria maliban kay Jesus. Of course, yung mga kaibigan nating protestante, i-contest po nila yan. Ay hindi, may mga naging anak pa sila ni Joseph at binabanggit nga sa ilang bahagi ng gospel. Pero yun po yung ating paliwanag dyan. Wala na pong naging mga anak si Joseph sa si Mary. Opo. Na gusto ko sentruhan dito, yung sinasabi ng Panginoon Diyos na sino ba yung nanay ko? Sino ba yung mga kapatid ko? Nung tinignan niya yung mga tao, ang sabi ng Panginoon Diyos, eto yung nanay ko, eto yung mga kapatid ko. Sino po? Whoever does what God wants is my brother, my sister, my mother. Yun ho pala para kay Jesus. Yung inaangkin niya na may relasyon sa kanyang tama ay yung mga individual sa Pilipinas at sa labas ng bansa na ang kanilang pinakapakay ay sundin ang kalooban ng Diyos. Naku, pag-uusapan po natin yung kalooban ng Diyos. Ano nga ho ba yung kalooban ng Diyos? Ito yung mga bagay-bagay na gusto ng Diyos na gawin natin bilang Katoliko. Ano po yun? Na mahalin po ang Panginoon ng buong puso, lakas, kaluluwa. Di ho ba? Yun po sila sabi, yun po yung isang utos, hindi po naman suggestion yun. At yun po ay para sa atin. Magsimula sa ating Santo Papa Francis, pababa sa lahat ng mga cardinals natin, sa archbishop, bishops, sa lahat ng mga kaparian natin at sa lahat ng laiko.
Yung mandato ho na sumunod sa kalooban ng Diyos ay dapat po natin yung gawin sa panahon natin. Maraming rason kung bakit to ayaw natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Number 1, pride. Gusto natin tayong nasusunod. Rebellious tayo, kapatid eh. Laida Huntilla, magandang umaga. Rebellious po tayo eh. Ma-pride tayo, rebelde tayo. Excuse me po. Bobby Tarok, magandang umaga bro. Salamat sa salamat sa pag-join. Alam po ninyo, yan yung ilan sa mga dahilan kaya hindi tayo nagmamature sa ating relasyon kay Kristo. Dahil ma-pride tayo, rebellious tayo, gusto natin tayong nasusunod. Para sinasabi natin, Brad Calix, ba't ko na masusundin ng Lord eh? Ang tagal-tagal na ako nagdadasal sa kanyang gumaling yung mahal ko sa buhay. Hanggang ngayon, wala pa rin. 10 taon na. Pipito Barbon, magandang umaga bro. Sa buong pamilya. May mga Katoliko na kapatid tayo, mga nagtatampo na sa Diyos. Kasi nga, ang tagal na nagdadasal, wala naman nangyayari. May mga kapatid tayong Katoliko, take ng board exam, wala naman nangyayari. Pasabi na, ayaw na namin sundin yung kalooban ng Diyos, kalokohan yan. Yun yung sabi ng iba. Parang wala na silang believe kay Jesus. Para ba nalang isang kwento na lang sa Biblia si Jesus? Hindi na ito realidad sa kanilang buhay. Kaya imbis na sundin ang kalooban ng Diyos pagdating sa ating relasyon sa Lord, ano ba yung kalooban ng Lord sa atin? Mag-mature tayo, mas makilala pa natin si Lord. Mas lumalim tayo. Yan nga ho yung pakay natin sa broadcast eh. Naalalayan ang bawat Katolikong Pinoy na mas lumalim pa ang pagkakilala kay Kristo. At si Brad Calix ay instrumento lang ho. You have to participate. You have to cooperate sa kalooban ng Diyos. Unless mag-cooperate ka, you have the Holy Spirit, di ba? Nung mabinyagan tayo, ibinigay na sa iyo yung banal na Espiritu eh. At nung na-confirm po tayo, naging sundalo tayo ng ating Panginoon Diyos na dapat ipaglalaban natin ang pananampalataya na meron po tayo. Kalooban ng Diyos na mag-grow tayo sa ating faith kay Lord, lumalim tayo sa pananampalataya, alam natin ang doktrina, ang Catechism of the Catholic Church, nagbabasa tayo ng Biblia, dumadalo tayo sa misa, tayo ay bahagi ng apostolate sa simbahan. Darling May Peñaflor si Bongga, magandang umaga kapatid. Good morning Brad Calix, sabi niya. Yun ho yung kalooban ng Diyos para sa atin spiritually. Hindi kalooban ng Lord na bansot tayo sa buhay pananampalataya. Hindi kalooban ng Lord na hindi tayo nagmamature sa ating faith. Hindi kalooban ng Lord na tayo ay nakikialam ng buhay ng may buhay, bagkus yung kapaligtaran niyan. Ano yung kalooban ng Diyos sa iyo bilang pamilyado? Maasikaso natin yung pamilya natin. Na hanggat maaari wala pong involved na third party. Yung mga nagtatrabaho doon na OFWs na mga na partner po ninyo, faithful kayo sa inyong asawa. Mahalaga po ito yung pinag-uusapan natin Hindi po sumasang-ayon ang salita ng Diyos at ang ating catechism na lalabas tayo doon sa pinaka-original na plano ng Diyos sa ating pamilya, na asikasuhin po natin yan. Hindi po tayo inuutusan ng Biblia at ng catechism na okay tayo sa divorce. Hindi po tayo pumapayag dyan. Hindi po yan ang turo ng simbahan. Gusto nating i-maintain yung malusog na tahanan. Wala masyadong pera pero may forgiveness. Wala masyadong pera pero may understanding. Wala masyadong pera pero nakikita mo yung pagpapakumbaba pag nagkakamali yung lalaki at babae. Hindi ho kawalan sa atin na umamin tayo ng mali natin bilang parents sa ating mga anak kung nagkakamali po tayo. Magandang umaga, Edward Mulican Jr., God bless po sa buong pamilya. Anong kalooban ng Diyos sa mga estudyante? Tapusin yung pag-aaral nyo, hindi ho yung love life. Hindi ba kayo nakukonsensya mga estudyante na pinag-aaral kayo, yung parents nyo, OFWs, nahihirapan doon
sa Hong Kong, naglilinis tong bintana, yung kanyang katawan nandun sa labas, nagpupunas ng OFWs natin. Pwede malaglag di ba? Kumakain ng alanganing oras. Tapos itong mga anak naman ito, inaabangan lang yung kinsinas katapusan na kung saan magpapadala yung parents nila. Ni hi ni ho, hindi nga nila mabanggit. Wala nga regular na video call. Nagbi-video call lang kapag malapit ng yung remittance. Huwag ganun. Huwag ganun. Mahalin nyo ang mga magulang nyo. Mag-aral kayo, hindi yung ano-anong pinag-aasikaso nyo. Tapusin nyo. Sayang hanggat buhay pa magulang nyo. OFWs yan. Marami tayo nababalitaan na hindi hulat ika nga pinapalad na doon sa paglabas ng bansa. Tapos kung makagastos ka ng pera, gano'n na lang. Mas inuuna mo yung bisyo mo, yung luho mo, kaysa yung pambayad ng tuition fee. Yung kalahati niya, ginagastos mo doon sa love life mo na hindi naman yan ang priority mo. Wala ka bang konsyensya? Ang kalooban ng Diyos sa'yo bilang katolikong estudyante, tapusin mo pag-aaral mo. Yung love life sa kanya yan, pag may trabaho ka na, hindi yan ngayon ang priority. Sisirain mo lang buhay mo niyan. Kung ako yung magulang mo, paprangkahin kita. Mag-aaral ka ba o magla-love life? Ganun ka simple. Kung magla-love life ka, tumigil ka na mag-aaral. Bakit? You're just wasting yung time ng parents mo Di ba? Hindi magandang attitude yan. Maraming gumagawa niya na katoliko. O sino magsasabi sa kanila ng diretso? Isa na ako dyan. Magpaprangkahan tayo kasi kung di tayo magpaprangkahan, naglolokohan lang tayo Hindi naman yan ang kalooban ng Diyos sa inyo yung ginagawa pa ninyo yan. Sa mga nagninegosyo mga kapatid, anong kalooban ng Diyos sa inyo? Maging honest po kayo. Pag nag-file po kayo ng income tax return, honest po kayo. Kung may-ari kayo ng kumpanya, yung mga tao ninyo, kumpleto ba sa benefits yan? Naibibigay po ba ninyo yung tamang pasweldo sa kanila? Dapat may hustisya. Kung kayo po sinasabi nyo, Kristiyano kayo, may takot kayo sa Diyos, and then, pagdating dyan sa pasweldo sa tao nyo, nadidelay po yan, yung mga benefits hindi nyo ho binibigay, tapos mga ngatwiran pa ho kayo, mali po kayo. Mali po kayo. Ibigay nyo po lahat ng benepisyo sa mga tao nyo. Pag nagpa-overtime po kayo, dagdagan po ninyo yung sahod nila. Opo. Ano kalooban ng Diyos sa'yo? Bilang miyembro sa komunidad. Kapag may kasayahan, maglalasing ka dyan, magmamaoy ka dyan. Paghahamon ka ng away, magpapaputo ka ng baril mo. Yung ba kalooban ng Diyos para sa'yo? Kung may party dyan, birthday mo. Huwag kang maghandusay dyan sa kalsada na maghahamon ka pa ng away. Alas 10 ng gabi, wala kang paki sa mga kapitbahay mo. Pag katoliko ka, matino ka dapat. Maski na may party-party kayo, basta alas 10 ng gabi, tigil nyo na yung mga karaoke nyo. Minsan tayo wala tayong paki sa kapitbahay natin nakakabulahaw na tayo Kaya napansin nyo may video, di ba? Nagkakantahan, gano'n, no? May birthday Gano'n naman tayo, di ba, sa kultura natin. Masaya yan, pak. Maporma yan. Alauna na, hindi pa tapos. Mantakin mo yan. Alauna na, ang lakas pa ng sound nila. Nung ginawa? Di pinutol yung kable. Wala, hindi makuha sa pakiusap pinutulan sila ng kuryente ngayon. Di tapos yung karaoke. Mga kapatid, lagay natin sa lugar yung magalaw natin. Hindi po ibig sabihin katoliko tayo. Pag-aari nyo yung kalsada. Opo, hindi ho ganun. Marami nag-aaway dyan sa kalsada na yan, yung parking na yan, di ba? May mga kapitbahay tayo sa subdivision. Kami tumira kami ng subdivision may mga sasakyan ba? Wala silang paki doon sa kapitbahay nila. Nagdo-double parking pa. Alam mo yon? Parang mga walang seminar. Ang hirap Pag katoliko ka, kalooban ng Diyos, harmonious relationship sa kapitbahay hanggat maaari. Of course, hindi naman lahat ng kapitbahay natin mapiplease natin. Pero at least,
Hindi ka mababansagan doon sa community mo. Ito, ano to wala tong pakisama to wala tong ano Mga buhay lang nila inaasikaso nila, wala silang pake. O yung basura. O, baka naman nagtatapon ka ng basura doon sa kapitbahay mo. Yung aso mo, pagala-gala doon sa doon pa dumudumi sa tapat ng kapitbahay mo, di ba? Ano po sasabihin nila sa atin? Kapwa Katoliko mo, merong reklamo sa'yo. Sana walang ganun. Di ho ba? Kalooban ng Diyos sa atin, maayos ang buhay natin. Hindi tayo perfect, sa totoo lang. Nagkakamali tayo, pero pa nagkamali, acknowledge lang tayo para walang gulo, di ba? O, nasabihan ka ng kapitbahay mo ng ganito. Aminin mo na para walang gulo. Ay, pasensya na po kayo. Ganun lang. No, hindi ka naman naamin kasi nga ma-pride ka, di ba? Ba't ako aamin? May PhD ako, aamin ako. Mas mataas pa pinag-aralan ko dyan, aamin ako sa mali ko. Hindi ko aamin dyan. Mas ganun mangyari. Kaya po nagkakagulo tayo, di ba? Konti yung nagkamali tayo, ay pasensya na po kayo. Kaya, di ba? Okay yun eh. Magandang attitude yun eh. At makita nila, uy, pabira tong lector na to, maamin pala ng mali to. Kasi may mga religious people tayo na komo sila ay lector, komo sila may apostolate sa simbahan, pwede maghari-harian sa community. Ay hindi po, walang ganon. Magpakumbaba na po tayong lahat mga kapatid. Now, going back dito sa issue ng kalooban ng Diyos. Malawak po ito eh. Opo. Naalala nyo pag pumipila kayo sa sa grocery, di ba? Ay ka-ekat, magandang umaga po. Kay Ray Agaton, good morning po. Bakit yung iba sa atin, para bang nakapila na tapos gigitna pa, mag-overtake? No? Parang walang iniwan sa kalsada pag nagmamaneho. Ayaw dun sa likod. Gusto niya sisingit siya. May ganun eh. Ano kalooban ng Diyos? Maayos tayo, hindi tayo nanggugulo. Pagka may pilahan dyan, mahaba na yung pila. Unless lang kayo ay PWD, kayo ay buntis, di ba? Senior citizen kayo, priority kayo. Pero kung hindi naman kayo senior citizen, umayos-ayos po tayo kasi testimony kasi yan mga kapatid eh. Yun ang hindi natin nagigets eh. Gusto natin yung rights natin. Ako tama, sila mali. Hindi ganun. Hindi sa lahat ng pagkakataon tama tayo. Mag-giveaway tayo. Ang cause na maraming disgrasya sa kalsada, ayaw magbigayan. Ayaw magbigay. May turn left, may turn right. Ayaw nilang pagbigyan. Gusto nila dire-diretso na nakabuntot sa likuran eh. Pedestrian. Oh, ano kalooban ng Diyos dyan? Katoliko ka na matino. Pedestrian ng tao. Nakapila na doon tatawid na eh. Ang daming motorista na palpak pagdating dyan. Dumidiretso pa rin. Wala silang pake sa mga pedestrian. Wala silang pake. Ako po, humihinto po ako dyan eh. Humihinto ako. Isa, dalawang tao yan, nandyan na nag-iantay yan. Ihinto po ako dyan. Bakit? May pagpapahalaga ako sa kanila. Ando sila sa tamang tawiran eh. Tapos ikaw dahil malaki sasakyan mo, naka-SUV ka. Wala kang pake doon sa mga mamamayan na nasa laylayan. Kasi maganda sasakyan mo. Niisip mo, ikaw yung priority. Bakit? Ikaw ba may-ari ng kalsada? Hindi naman ikaw yung may-ari ng kalsada, nakikidaan ka lang din dyan eh. Tapos yung attitude mo pa, hindi pa maganda. Kung makagamit ka ng horn mo, wala kang seminar. Alam mo, maraming ganong katoliko na hindi yun ang kalooban ng Diyos mga kapatid, sa totoo lang. Magpakumbaba tayo. Iboy na tayo. Jimmy Essentialis, magandang umaga bro. Maraming salamat for joining. 6:30 sa aking orasan. As I close, isa po sa mga pinagsusumikapan ko bilang isang bagong katoliko ay mas makilala ko pa si Mama Mary. Hindi ko po alam kung kailan ho mangyayari yan. Kasi
Ba po yung academic yung alam mo tungkol sa kanya. Nababasa ko yung catechism, 3 beses ko na nabasa, back to back. Iba yung nabasa mo tungkol sa kanya, iba yung naranasan mo. And I'm longing for that experience. Hindi ko alam kung igagrant ako ni Mama Mary. Pero ako po ay nagdadasal. Meron po akong desire. Kung siya nagpakita doon sa ibang tao Kay Pastor Novedora merong experience si Pastor Novedora Hindi ba pwedeng mangyari kay Brad Collection? Of course, hindi ko naman po persahin si Mama Mary kung discretion niya yon. Pero kung ako tatanungin, nagdi-desire po ako. Kung i-grant niya yon, hindi ko alam. O baka naman i-grant niya yon bago ko mamatay. O salamat. 'Di ba? Sa mga pagkakataong medyo lungkot na lungkot ako, salamat. Pero hindi ko po persahin si Mama Mary na ipagkaloob niya yung desire ng desire ng heart ko. Pero gusto ko siyang mas makilala pa kasi yun po yung na-miss ko Sa 30 years plus ko na pagpapastor, nakasentro lang ako kay Jesus Wala masyado sa nanay niya. Bobby Tarok, magandang umaga bro. Jessica Arcay Torrente, magandang umaga po. Maraming salamat. Sabi ni Bobby, let's walk, follow our Lord Jesus with hope, humility, and kindness. Lord Jesus, let your Holy Spirit guide and lead us. Salamat, Bobby Ganun din sa aking may bahay. Magandang umaga ma. Salamat for joining. Magandang umaga, Pastor Dominador Murillo. Kaibigan ko po yan. Yan po ay pastor ng Baptist dyan sa Pangasinan. Pastor Murillo, magandang umaga at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po for joining sa ating online broadcast. Mga kapatid, natili po kayong Katoliko. Hindi nyo kinakailangan lumipat sa ibang mga Protestant churches. Nasa tamang simbahan po kayo at yung founder natin si Jesus Christ. Kung meron man kayong kaibigan na nasa Katoliko ngayon, nasa Protestante, nasa Evangelical, hayaan nyo na ho sila doon. Ang ating priority ngayon, yung mga naiwan sa atin. Si Brad Calixto nilagay ng Lord dito sa simbahan, may purpose. Para po alalayan kayo na maging katulad ni Jesus Christ. Kung paano nagdi-desire po tayo. Na mas lumalim pa yung ating relasyon sa Panginoon. Alalayan lang po kayo. Hindi po ako ang banal na espiritu. Hindi po. Ang trabaho ko po ay sabihin sa inyo, ipinapasabi ng Lord. Magsilbing guide, mga kapatid. Kasi ako nagsusumikap din ako na makilala pa ang Panginoong Diyos At ang aking panalangin, you stay as Catholic, Katoliko na hindi lang mabuting Katoliko, kundi Katoliko na godly. Pag sinabi natin godly, mahal si Jesus. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Balanse yung buhay natin. Mahal natin yung ating pamilya. Iniiwasan natin yung any third party. Pagdating sa trabaho, okay po tayo. Wala tayong minamaltratong tao. Patas tayo lumaban sa buhay. Pag sinabi kong godly Catholic, umiiwas sa kasalanan. Yung pagdalo sa misa, mahalaga po sa atin kasi may daily mass po tayo Monday to Sunday po yan, dire-diretso po yan pagka kinuha mo pa yan, mortal sin po yan Ayon sa turo ng simbahan. Kaya napakahalaga po mga kapatid sa atin bilang Katoliko na makita natin yung kahalagahan ng relasyon mo kay Kristo. Pangalawa yung pagkapit mo sa paniniwala
paniniwala na simbahan. Now, hindi ko sinasuggest makipag-away ka sa mga protestante. Hindi ho. Meron na tayong Catholic faith defenders na ipinaglalaban yung pananampalataya, laban sa mga hidwang pananampalataya, laban sa mga umaatake po sa ating simbahan. May mga dumidepensa na ho. Anong gagawin mo bilang layman? Sentro ka sa Panginoon Diyos. I-cultivate mo yung relasyon mo sa Kanya. Magpakalalim ka. Basahin mo ang salita ng Diyos. Basahin mo ang Catechism of the Catholic Church. Dapat involved ka sa ministry dyan sa simbahan po ninyo. Mahalin mo yung pari mo. Ipanalangin mo siya. Tulungan mo siya financially. Yung mga nangangailangan dyan sa loob ng parokya. Meron po tayong malasakit sa mga kasamahan natin. Jermeline Honasan Balahadya, good morning po. Maraming salamat for joining mula sa San Pedro, Laguna. Maraming salamat to. Mga kapatid, ang sagot sa bagong taon na ito ng 2025, magkaroon ka ng desire makilala si Jesus more. Yun ang kulang sa ating mga Katoliko. Napupulaan tayo ng mga protestante at mga evangelical kasi hindi makita sa buhay natin yung sinasabi nating doktrina. Now, it's about time for us ma-realize natin yung mali natin at dahan-dahan po natin na ipakita sa mga kapitbahay natin na tayo, hindi lang tayo basta Katoliko. Tayo ay matino na Katoliko. Tayo ay godly na Katoliko. Lumalaban tayo ng parehas. Huwag kayo makipag-away sa ibang reliyon. Hindi natin kailangan yun. Pabayaan nyo sila sa kanilang gustong gawin. Ang mahalaga sa atin, sumentro ka sa pananampalataya mo kay Kristo. Simple lang naman, di ba? Huwag po nyo silang entertainin. Ganun lang kasimple. Masabihin nila, may Bible study po kami, join po kayo. Simple lang naman ang sagot sa kanila, pasensya na po kayo. May sarili po kaming Bible study. Andyan na po si Brad Calix, nagli-lead po sa amin. Nandyan na po yung aming mga couples for Christ. Ganun lang kasimple. Hindi natin kailangan bastusin sila. Tao yan katulad natin, mga tropa natin yan. Hayaan nyo na. Pagka nag-invite, just simply pasensya na po kayo, meron po kami. Yun, ganun lang. Talikod ka na. May gagawin pa po kami, pasensya na po kayo. Ganun lang. Hindi nyo kailangan bastusin. Ano lang. Simple lang. Pasensya na po kayo. Opo, may sarili kaming Bible study. Opo. Yan, ganun lang po yan. Maganda kasi niyan, kaibigan mo di ba? Ang problema nga niya, sila ang gusto mag-share sa Katoliko, pero ang Katoliko, pagka mag-share sa kanila, makikinig ba sila? Hindi naman sila makikinig Bakit po hindi sila makikinig? Kasi ang isip nila, mali po tayo, sila yung tama. O, kuha nyo? O simple lang, para hindi na mapunta kung saan-saan yung usapan na yan. Pagka bumisita sa inyong bahay, protestante, evangelical, anumang klaseng mangangaral yan, bumisita, sabihin lang ninyo, pasensya na po kayo. Mga Katoliko po kami. Hindi namin kailangan yung ebanghelyo nyo. May sarili kaming ebanghelyo. Junior Coronel, magandang umaga, Brad. Maraming salamat for joining. Ganun lang. May kamag-anak ka na iba yung relihiyon. Ano lang, respeto. Huwag kayong mag-usap tungkol doon sa pananampalataya. Kasi walang, ano ang goal nyo? Ba't kayo nag-uusap? Kumbinsin nyo ang bawat isa na tama ka, mali siya. Diba? Walang ganun. Respeto lang. Gather kayo, reunion. Iba-iba relihiyon ng kapatid mo. Respeto lang. Huwag pag-usapan ng pananampalataya kasi hindi naman kayo magkakasundo dyan in the first place. Anong purpose ng usapan? Hindi pag-usapan nyo yung mga buhay-buhay na trabaho. Oy, kamusta na tol? Okay. Hindi walang problema. Romel Parado, magandang umaga bro. Sabi niya, good morning bro Calix, watching from Perugia, Italy. Maraming salamat Romel. God bless. May God bless you, your family, and your ministry. Salamat po kapatid na Romel at God bless sa Parado family. Mga kapatid, mahalaga ito sinasabi ni Brad Calix sa inyo kasi yung aking desisyon noong December 3 last year, mabigat po yung desisyon na yon. Hindi ho ganun ka
ka-easy yun sa part ko. Kasi marami akong grupong nasamahan, marami nakakilala kay Brad Calix, mga kaibigan kong pastor. Hindi nila matanggap yung desisyon ko eh. Ano magagawa ko? Hindi naman ako obligado na magpaliwanag sa bawat isa sa kanila. Hindi ho. Yung nakita nila sa video, that's it. Wala na ako idadagdag doon. So nakita ko yung mga tunay kong kaibigan noong December 3. After nung akin desisyon, nakita ko kung sino yung mga kaibigan ko totoo eh. Yung totoong kaibigan ni Brad Calix, yung sa kabila ng desisyon ko na mabigat, kaya nila akong tanggapin. Yun ang tunay na kaibigan ko. Pero yung mga bumana sa akin ng below the belt, hindi ko yung sila kaibigan. Kasi ang tunay na kaibigan para sa akin, ano man ang desisyon ko, kaya ko irespeto. Pag walang respeto yung tao sa akin, hindi ko kaibigan yun. Casual lang yun, casual friends lang. Yung mga pag-ganun-ganun lang sa mall. Pag tinatanong ka, kumusta ka na? Okay lang. Pero yung mga kaibigan ko, yung mga malalim yung pinag-uusapan, yung pwede makialam sa buhay ko, yun ang tunay na kaibigan ko. Pinahayaan ko sila makialam sa struggle ko. Iilang piraso lang sa kamay ko yun eh. Wala nga hong 20. Vicente Mejiliano, maganda umaga bro. Salamat for joining. Ray Agaton, maraming salamat ha. Mga kapatid, you stay as Catholic. Itrato natin ng maayos yung mga protestante. Huwag natin silang awayin. Pakiusap ko sa inyo, huwag nyo nang gamitin yung social media para banatan sila. Huwag na. Kalma-kalma na kayo. Kung sila umaatake sa atin, hayaan nyo sila. Paborito tayo eh. No? Baga sa pagkain eh. Baga sa menu, paborito tayo atakihin eh. Hayaan nyo na sila kasi mapapagod din yan. Lord willing, mapagod sila ha. Pero mukhang hindi sila napapagod eh. Panay ang atake, no? Eh yun na ata yung kanilang gusto mangyari, umatake ng umatake. So, nakakapagod yun kung sagot ka ng sagot, di ba? Nakakapagod yun. Hayaan mo na lang. Ipasa Diyos mo. Basta huwag na kayo mag-usap tungkol doon sa mga relihiyon na yan. Well, simple lang. Buhay na natin pag-usapan natin. Tumatanda na tayo eh. Sabi ko nga, 54 na ako, tapos makikiano pa ako sa ganyang mga issue sa relihiyon. Hindi na relihiyon ang iniisip ko rito. Pinag-uusapan natin, mamamatay na tayo, anong gagawin natin? Pagharap natin sa Panginoon Diyos, papaano na? Yun ang issue. Nabuhay ka ba ng maayos sa lupa? Sumunod ka ba sa pamantayan ng Biblia? Ikaw ba ay nabuhay under sa state of grace? O yun. Announcement po mga kapatid, bago tayo tuluyan magpaalam. Sa lahat po ng mga taga-Bacolod, kung kayo po ay nakikinig sa DYAF, Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Pakinggan po ninyo ang Liwan nga Dalan. Sunday po yan, alauna hanggang alas 2 ng hapon. At ang Historia Sagrada sa araw ng Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Andiyan po sila, yung aming presidente sa Catholic Faith Defenders, si Bro Christian Paul Gailan, ang Vice President po namin si Bro Angke, si Bro Kiles, ang Secretary, nandiyan ho, sila po yung mga pumupronta dyan. At si Brad Calixto ay depende, sana mabigyan tayo ng programa dyan sa DYAF, dyan sa stasyon po ng Katoliko dyan sa Bacolod. Liban dito sa ating broadcast na 4 na taon na mahigit dito sa FB. Suportahan po ninyo si Brad Calix sa ating YouTube channel na State of Grace TV, na doon po nakalagay yung ating conversion sa Catholic. Yung series po ng ginagawa natin na Monday to Sunday na Gospel for Today. Suportahan nyo rin po yung ating kada gabi na broadcast na Experiencing Breakthrough. Opo, yun na po yung pinaka-title natin sa gabi, Experiencing Breakthrough. At kagabi na pag-usapan natin, Experiencing Breakthrough through Catechism. Okay, napag-usapan natin yung kagabi. And Lord willing, yung mga preparations natin, iba-ibang topic kada gabi, ay bigyan tayo ng Lord ng magandang paghahanda po para maihain ko sa inyo ng maayos, mainit-init pa, ang salita ng Diyos at yung mga prinsipyo nito na makatulong sa ating buhay
pananampalataya. Mga kapatid, doon sa mga gustong maging member ng CFD, magtanong kayo sa inyong pare, sa inyong lugar kung meron. Kung wala kayong makita, willing ho kami na taga Bacolod na pumunta sa inyong lugar para mag-organize o tulungan kayo na magkaroon ng Catholic Faith Defenders. Ito ay bukas para sa lahat. Pero kung debate yung gusto mo, away, ay wag ko kayo sumama sa CFD ha. Kasi hindi natin kailangan yan. Ang kailangan natin yung mga matitinong Katoliko na gustong depensahan yung pananampalataya. Didepensahan mo lang. Okay, hindi kayong makikipag-away. Hindi, didepensahan mo. Meaning, alam mong sumagot sa bawat ipinupukol na tanong sa iyo ng mga protestante, ng mga anti-Catholics. Alam mong sagutin. Yun po yung purpose. Bakit po tayo nag-create ng CFD na yan sa buong Pilipinas? Para po ituro sa inyo ang turo ng simbahan, ma-absorb ninyong dahan-dahan, ma-internalize ninyo yan, aralin yung mabuti. Kasi hindi ho biro eh. Dito ho sa aming, sa isang Quasi Parish dito sa Bacolod eh, may examination po lahat ng mga sinasanay po sa training. May examination. Hindi ito fraternity. Hindi ito PTA. Hindi ho. Mahalaga dito yung bakit ka join dito? Gusto mo pandepensa ng pananampalataya o mga away ka lang? Wag po kayo mag-join kung mga away lang po kayo ha. Kung makikipag-debate kayo, didi-discourage ko na ho kayo ngayon pa lang. Ito ho ay para doon sa lalaki at babae, mga young professional, na gustong ipaglaban yung pananampalataya. Yung tindigan. Yung bang didepensa ka lang. Masasagot mo ng maayos na may pagpapakumbaba at pagmamahal yung kausap mo na anti-Catholic. Opo. Ang protocol po natin yan, ang inyong parish, susulat sa amin sa Diocese sa Bacolod, i-inform po yung CFD Bacolod, at yung aming presidente makikipag-ugnayan po sa simbahan, paplantsahin po yung mga detalye. Pag okay na po yan, pupunta na po kami. Mga 2 o 3. Ang papel ni Brad Calix para sabihin yung aking conversion sa Catholic at para encourage po kayo na magpatuloy kayo bilang Katoliko, pero Katoliko na may takot sa Diyos. Katoliko na lumalayo sa kasalanan. Katoliko na godly. Ralphet Abellar, magandang umaga bro. Kay Edita Hubo dyan sa Our Lady of Lourdes, God bless po Ate Edita ha. At sa inyong parish priest na si Reverend Father Gamala. Bigla ako nawala ron na. Alright. Mga kapatid, maraming salamat for joining at sana nga po ay nag-enjoy kayo sa ating pinag-usapan. Ipagdasal niyo po yung aming tambalan ni kapatid na Noe Dora, ang kauna-unahang pastora naging Katoliko for 18 years na po ngayon. Pag-pray natin siya kasi umiikot siya sa buong Pilipinas. Nagbibigay siya ng talks sa kanyang conversion at hinihimok ang mga Katoliko na manatiling matatag sa ating Panginoon Diyos. Opo. Sige po, tayo po'y mananalangin na. Tayo po'y mananalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat po sa umagang ito kami nagdadasal para sa aming Santo Papa na si Francis. Yung kanyang kalusugan, tulungan niyo po siya. Madalas po silang bumabiyahe at nag-encourage ng mga mga faithful na manatili kay Lord. Pagpalain niyo rin po ang mga cardinal dyan po sa Vatican. Patuloy niyo silang bigyan ng yung pagkakasundo ba. Mapanatili po yun. Lahat po ng Archbishop, Bishop, Monsignor, mga pare, especially sa Pilipinas, magawa po ng mga pare yung responsibilidad. Napaka-busy ho ng mga pare sa iba't ibang parokya. At yung mga layman, mga laiko, na matulungan namin yung mga kaparian namin na gumaan yung trabaho niya. Tulungan niyo ho kami na ma-involve kami sa gawain ng Panginoon Diyos. Nagdadasal po kami sa mga nagdadialysis ngayon
may mga cancer, mga inooperahan sa hospital ngayon, sa iba't ibang hospital, lalo na sa public hospital. Lord, gabayan niyo po sila. Napakahirap na may problema kami sa pangkalusugan. We just pray for your healing touch sa bawat isa po sa amin. Kahabagan niyo po yung aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Si Ronaldin, si Winnie Angel, at yung iba pang mga kapatiran na may mga karamdaman po. Mahabag po kayo sa kanila. Lord, praying kami sa lahat ng mga OFWs, lalo na sa gitnang silangan. Kami nagdadasal po ng inyong kalooban para sa kanila, for their safety. Yung kanila mamahal sa buhay sa Pilipinas, ingatan niyo po sila. Sa lahat ng mga estudyante, sana makapag-focus sila sa pag-aaral nila. Nakakaranas po ng asphalt sa iba't ibang barangay dito po sa Negros Occidental, gawa ng nag-aalboruto pa rin po yung Mount Canlaon. So nagdadasal po kami ng inyong pag-iingat sa kalikasan kasi marami na apektuhan ng barangay. Marami nagkakasakit dahil po sa asphalt. And we are praying na yung mga barangay na malapit doon sa paanan ng bundok ng Canlaon ay actually marami na pong lumikas sa kanila at napunta na sa iba't ibang barangay. Nagdadasal kami na sana makarecover sila. Napakahirap dahil iniwan nila yung trabaho nila doon, yung mga sinasaka nila doon. Hindi sila pwedeng bumalik doon hanggat nagkakaroon pa ng problema yung bulkan ng Canlaon. Lord, praying ako sa lahat ng makasama ko rito sa broadcast ngayong araw na ito. Samahan niyo po kami at maging masigla ang aming katawan. Yung iba sa amin dito ay may mga entrepreneur, may mga negosyo. We just pray po na makatulong sana itong aming pinag-uusapan dito. At yung iba naming kaibigan ng mga pastor na bumisita sa broadcast na ito, kay Pastor Murillo, I just pray that you would bless his ministry dyan sa Pangasinan. Patagal ko na pong kaibigan ito at napakaseryoso nito sa gawain ng Panginoon Diyos. And I pray that yung kalooban ng Diyos para sa kanya ay mangyari po. Nagdadasal po kami ng inyong pagkilo sa buhay po ng mga converted pastors. Tulungan nyo kami na i-share namin itong mabuting balita sa ibang mga independent pastors na walang direksyon ng kanilang buhay at ministeryo. Nais namin sila maging kabahagi ng gawain ng Panginoon Diyos dito sa simbahan. Praying kami sa aming bansa, wisdom para sa aming presidente, gabayan niyo po ang inyong patnubay. Sa nalalapit na halalan sa Mayo, maiboto namin yung tamang tao sa posisyon. Lord, maraming salamat po. Napakabuti nyo sa aming mga buhay. Kay JB Akman na may masama po yung kanyang sitwasyon, di ko alam kung nakapasok po siya the other day. Praying po kami ng inyong kalooban para sa kanyang paggaling. Sa lahat ng mga CFD sa nationwide, pagpapalain niyo po ang mga programa ng punto por punto, sila Father Darwin, sila Wendell Talibong, sila Jando at ang iba pa mga tropa na ipinaglalabang patuloy ang pananampalatayang Katolika laban sa mga umuusig dito. Especially masunod po namin ang kalooban niyo, Ama, sa maghapong ito. Tulungan niyo kami na kayo ay maging bahagi ng aming buhay, mga plano sa buhay. Maraming salamat po. We are asking your help, Mama Mary, sa inyong intercession. Samahan niyo po kami na magkaroon kami ng tunay na burden sa gawain ng Panginoon Diyos, lalo na sa pagmimisyon. We just want to thank you and give you all the praises. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Elizabeth Bacnat, for joining. Kay Raydan Garcia, God bless sa lahat. At sa aking mga kaibigang pastor, kay Pastor Murillo, maraming salamat, Pastor. God bless po sa inyong ministeryo dyan po sa Asingan, Pangasinan. Regards po kay ate at sa mga kaibigan nating pastor dyan sa Asingan, Pangasinan. Mga kapatid, sa ngalan po na aking may bayan na si Annalyn Ledesma Calixtro, ako naman si Brad Calix. See you mamayang gabi, alas 8 ng gabi, sa ating evening broadcast na tinatawag na po nating Experiencing Breakthrough. Kita-kits po tayo mamaya alas 8, Lord willing, sama nawa tayo ng Panginoon Diyos sa maghapong ito. To God be the glory, ingat po kayo, and bye for now.